Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating live consultation dito sa loob ng clinic. Okay. Nasa harap ko po isang bata. Okay, ilang taon na po siya? 6 years old. 6 years old. Ano pong problema niya? Nagkasakit na ako. Sakit ang tutunlan. Tutunlan sa Tagalog is lalamunan. Sa English, sore throat. Anyway, ilang araw na po yung sore throat niya? 2 days siya nagkalintura, doctor. Mag-fever muna. Wala pang sore throat sa Wala umpisa. Pag mag-fever, meaning nag-umpisa pa lang. Okay? Kumbaga, maaring nagdikit yung mikrobyo sa lalamunan at nag-react yung lalamunan na mamaga. Wala pang aray sa umpisa kasi hindi pa masyadong mamaga. Pero dahil sa pamamaga ng lalamunan, syempre, ang unang presentation, walang iba, fever. No? Okay, sadya ng Panginoon yan na mag-fever talaga ang tao pag meron infection. Although ayaw natin ng fever, pero matalino yung ating Panginoon. Bakit? Kasi kung walang fever at ang infection, tuloy-tuloy yung pagsisira ng lalamunan, for example, paano natin malaman or paano malaman ng nanay na meron sakit yung anak niya? So dahil po sa fever, okay, ma-warningan kaagad yung nanay, uy, may problema ang anak ko. Okay, so kaya magpapadoktor. Kaya magpapasalamat po tayo sa Panginoon na tuwing meron tayong infection sa katawan, magkakaroon tayo ng lagnat. Although ayaw natin yung lagnat, pero ang lagnat po talaga ay pabor po sa katawan natin. Kaya sinama ng Panginoon na talagang magkaroon tayo ng lagnat tuwing meron tayong infection. In fact, dahil sa lagnat, okay, pwede papatayin ng lagnat yung mikrobyo. Kasi sa 40 degrees centigrade, for example, hindi po mabubuhay ang mikrobyo kadalasan. Kasi po, ang temperatura na mabubuhay ang mikrobyo, okay, ay 37 degrees centigrade lamang, yung normal temperature natin. Kaya, minsan, pabor po yung lagnat sa infection natin kasi pwedeng patayin ang mikrobyo sa lagnat. Okay? Dahil nga, ang mikrobyo hindi po mabubuhay pag sumobra po sa 37 degrees centigrade ang katawan po natin. Anyway, sisilipin po natin yung lalamunan. Tingnan natin. Oh. Ako lang ba? Ako lang. Sige lang. Ako lang. Okay. Very good. Okay. Talagang mapula masyado pero wala pa pong yung puti-puti na tinatawag natin na nana, no? Okay. So, sa ngayon po, maaga pa po yung tonsillitis niya, namumula at malaki. So, usually, pag meron tonsillitis ang tao, kadalasan, syempre, number 1, antibiotic para papatayin po natin yung mikrobyo. Okay, sa kanya po, pwede na tayo mag-umpisa sa yung mas mura na antibiotic, yung cefalexin. Kaya na po yan, 250 mg per 5 ml. Okay, pwede natin bigyan siya ng 10 ml 3 times a day for 7 days. At wag natin pabayaan yung pamamaga. Kasi kadalasan, ang binibigay lang po kasi yung antibiotic lamang. Paano yung pamamaga? Na yun po ang sanhi kung bakit masakit. So, kailangan sabayan po natin, okay, ng gamot para sa pamamaga. Yung tinatawag natin na anti-inflammatory. Okay, which is also analgesic. Because ang gamot na para sa pamamaga ay para rin po sa sakit. So, sabayan po natin yung antibiotic with at least mefenamic acid, no? Sa kanya po, pwede natin bigay 50 mg per 5 ml, kahit 15 ml, 3 times a day for 4 days. Hindi lang po para sa sakit yung anti-inflammatory katulad ng mefenamic acid. Para rin babalik po yung pamamaga or yung tonsil sa normal na size. Okay? Kasi po, pag hindi natin sabayan ng mefenamic acid, ang tonsil, dahil sa infection, maglaki po yan. Okay? So,
kung patayin lang natin ang mikrobyo sa antibiotic na walang mefenamic acid, ang mangyari po kasi, okay, mawawala yung mikrobyo sa antibiotic, mamatay sa antibiotic ang mikrobyo, pero yung pamamaga ng tonsil niya, hindi na po babalik sa dating size. So, tuwing nag-atake ang pasyente at antibiotic lamang ang binibigay, ang mangyari po is palaki at palaki at palaki yung tonsil. Kasi po, antibiotic lang ang binibigay. So, kailangan talaga sabayan ng anti-inflammatory. Always remember that. Okay? Anyway, hindi naman tayo nagsabi na tayo ang tama, mali yung ibang doktor. Okay? Pero ito po yung advice ko po sa inyo. Baka nakalimutan ng mga doktor minsan. No? Pag antibiotic lang binibigay, walang anti-inflammatory, paki-request naman po yung doktor ninyo na magbigay rin ng anti-inflammatory para babalik sa dating size yung tonsil ng pasyente para hindi maglaki lalo tuwing nag-atake ang pasyente na meron tonsillitis. Kasi balang araw po, palaki at palaki at palaki at palaki yung tonsil, magiging kissing tonsils po yan. At mahirapan na po huminga ang pasyente at kailangan na po tanggalin yung tonsil ng pasyente na ayaw natin mangyari, lalo pag ang edad po sa pasyente ay bata pa masyado, kasi po ang tonsil po ay pabor po rin po sa atin. Sinadya ng Panginoon rin na ginawa niyang tonsil at nilagay niya sa ating lalamunan. Napaka-strategic location po yung tonsil natin. Bakit strategic location? Kasi doon mismo, okay, hinaharang na ng tonsil tuwing meron pong mikrobyo na makapasok sa ilong natin. Dala-dala ng hangin siyempre. At tuwing dumaan yung hangin na may mikrobyo sa lalamunan, okay, dahil sa yung tonsil natin medyo malaki ng konti, normally, pwede po hindi makadiretso yung mikrobyo sa daan ng hangin o kaya sa baga na magkaroon po tayo ng bronchitis or pneumonia. Kaya po, pabor po yung tonsil sa atin dahil hinaharang po ng tonsil yung mikrobyo tuwing dumadaan sa lalamunan natin. Okay? Kaya po, kahit ayaw natin magkaroon ng tonsillitis, pero magpapasalamat po tayo sa Panginoon na talagang sinadya niya na nilikha niya yung tonsil para babantayan ng tonsil yung daanan ng hangin. Para haharangin po niya yung mikrobyo na pwedeng dumaan sa daanan ng hangin sama-sama sa hangin. Okay? So, yun po ang kagandahan kung bakit tayo nagkaroon ng fever at saka kung bakit meron tayong tonsil sa lalamunan at kung bakit makakaroon po tayo ng tonsillitis. Okay? Dahil po ito po'y pabor, okay, sa ating katawan. Sa kahit ayaw natin na magkaroon ng lagnat or kahit ayaw natin magkaroon ng sore throat. Of course, bukod sa antibiotic at saka anti-inflammatory, kailangan mag-gargle ang pasyente kung marunong siya mag-gargle ng malamig na tubig. Pag mag-inom siya ng tubig, dapat malamig. Kasi ang malamig, okay, yun po ang temperatura na pwede ipaliit yung tonsil. Kasi pag mainit ang inumin ng pasyente, lalong mamamaga, lalong mamumula yung tonsil, lalong maglaki po yan, lalong magsakit po ang lalamunan ng pasyente. Kaya, kailangan po drink and gargle with cold water. Hindi po totoo yung warm water, lagyan pa ng asin at suka. Hindi po yan totoo. At hindi na kailangan kayo bumili ng betadine at saka Bactitol mouthwash. Magastos lang po yan. Ang kailangan ng pasyente na meron tonsillitis ay cold water lamang. Kasi ang lamig sa tubig, pwede niya isuppress yung pag-multiply ng microbe. Because as I've said earlier, microorganisms like bacteria, hindi po sila nang mag-multiply pag more than 37 degrees centigrade, lalo pag may fever tayo, or less than 37 degrees centigrade, lalo pag mag-inom tayo ng malamig na tubig or mag-gargle tayo ng malamig na tubig. Maraming salamat po.